Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Ito po, pag-usapan po natin si spokesperson, Senator Amy Marcos. Bakit na, Diyos ko, bakit na naman siya? Ayun nga po bakit nga ba naman? Bakit nga ba naman ang ingay-ingay-ingay niya ngayon? Di ba? Bakit nag-iba siya ngayon? Masyadong maingay, binanatan lang ni ano ba ni Maharlika na siya yung promotor, siya yung nagsabi sa kanya tungkol doon sa Pulburon video. No, tapos hindi niya ito masagot ng direkta, ang pinag-deny niya indirectly si Direk. Abay bakit gano'n? 'Di ba? Alam niyo, tingin ko diyan sa ganyang bagay na 'yan, pagka hindi niya po 'yan na-deny ng maigi, ng tama, naku, na talagang convincing. Tingin ko dapat ang Senate Ethics Committee, i-terminate ito, eh. Dahil hindi po dapat yung gano'n sa isang senador na ikaw ay 'di ba, fake news. Oh, gagawa ka ng batas. Sasabihin mo, ginagawa naming batas, anti-fake news. Tapos, ikaw pala, promotor, dahil lang bad trip ka sa iyong hipag. O, according to Maharlika yan, kaya kailangan niyang sagutin yan. 'Di ba? Ipaliwanag niya. Kasi alam niyo, ganito yan, bago ko i-play ito mga kababayan. Kapag nabanatan po no, si Senator Amy Marcos ng anumang mga akusasyon, Marcos yan eh. Ang presidente Marcos. Damay. 'Di ba? Madadamay ba si Martin dito? Sa tambaluslos, sabi ni VP Sara? Hindi. Oh, siya ang presidente ang madadamay. Ugali niya pang banggitin, gamitin ang pangalan ng tatay niya, overuse na nga. 'Di ba? Damay na naman. Oh. Kaya sabi ko nung nakaraan, hindi kaya sinusunog na talaga nito yung pangalan nila? 'Di ba? Sabi naman ninyo hindi kasi bago na pangalan yan Amy Duterte na yan. I'm asking because I suppose, Okay, ulitin natin 'to. kamusta na po yung kapatid at Hmm. si VP Sara? I'm asking because I suppose, no, you have come out in public saying that you're very close also to VP Sara. So, Hmm. kamusta na po yung dalawa? Ayan, tingnan niyo yung sagot niya, tingnan niyo yung sagot niya. Well, nagkita naman kami, civil naman, pero it has to be said that VP Sara is very bothered Very bothered. Ano ba, di ka pa ba sigurado? and confused by the demolition job against her. And my brother. Yun. Nako. Parang may disconnect po mga kababayan. Bakit? Kamakailan lang, no, si VP Sara sa kasagsagan ng Pulburon video, 'di ba? Pagkatapos ng mag-deny-deny ang tatay niya, wala naman na Pulburon video. Wala yan. Kung totoo na may video, lumabas na yan noon pa. Tama naman yun. That makes sense, indeed. Tapos ito yung anak, si Inday, namimigay ng pulburo. Ito ang baon ko. Achuchu! 'Di ba? Isang linggo yan. Pulburon, masarap yan, nakaka-addict. 'Di ba? So pang-iinsulto yung ganun pang-uurat yun Oh, wala ka nang maiambag na tagumpay sa hawak mong departamento. Pagdating sa kabalbalan, ang bilis. Oh. Tapos ito namang si Amy, pinagaganda niya po ang imahe ngayon dito sa atin ni VP Sara, concern sa kanyang kapatid. See the disconnect, 'di ba? O DJ Byron, 'di ba? Yung disconnect ibig sabihin ng disconnect, inconsistent dun sa nakaraang nangyayari. Oh. Tapos ay nako, Amy, eto pa. Ah, mhm. Repeatedly asserts that it's not his doing. Okay. So, But is there... nagkakatapatan naman na talagang hindi maganda nangyayari. Pero sana, sa lalong madaling panahon, kung sino man yung pasimuno niyan, tigilan na. Kasi hindi nakakatulong. Ang ganda-ganda sana sa ating bayan. Okay, eto na naman, may patama na naman siya. Malamang ang pinatatamaan na naman yan ay kung sino man yung pasimuno niyan.
Teka, kung pag-uusapan natin, direkta yung sinasabi niya, alam niyo naman ang tinutumbok niya, 'di ba? Ito sabi na ni Senator Amy si Speaker Martin, nagtampo sa kanya, nagalit sa kanya ng October. O tapos lagi mo pang inuurat, 'di ba? Okay yun, dito naman paparinig ka na naman. Nak ng baka talaga, oo. Kung sa wakas may isang tabi itong politika natin, it's no Alam niyo yan ang pinakamalabo yan ang pinakamalabo sa mga bagay-bagay sa mga politiko, mga politicians natin to set aside politics. Sus, parang sinabi mo na iumpog nila yung mga ulo nila sa pader ng 10 beses. Ise-set aside nila ang politics? I don't I don't get it. Oh my God. secret of Lutang ba to? Philippine politics is toxic. It's a zero-sum Toxic? Bakit nandiyan ka sa Philippine politics? Kung toxic lang talaga, toxic naman talaga. Kasi nandiyan ka. game. It's Diyos ko, Amy. unforgiving and relentless. So to finally have an Di ba? Tinutukoy niya na pasimuno ng mga kaguluhan sa Philippine politics sa pagitan po ng mga Marcoses at ng mga Duterte ay si Martin Romualdez. Na ang sabi niya pa nga ng mga naunang ah, interviews, sinasabi na ang tatapang-tapang ng mga Duterte. Pero hindi naman tayo inaano. Ang bait-bait pa nga sa atin. Palaging tumutulong, nakipag-alyansa. Kaya nga nakabalik. Sila daw, kaya sila nakabalik sa pwesto. Parang baliktad eh. Di ba? Naipwesto niya ng mga loyalista, ng inendorso ng pamilya Marcos, si Daddy Diggs. Nung mayor pa to, di naging presidente. Yun yung katotohanan. Nakabalik yung mga Marcos. Dati naman ang nakabalik yung mga Marcos sa Philippine politics eh. Congresswoman, ang nanay nila, 'di ba, sa probinsya niya, sa probinsya ng asawa niya, yung mga anak naging governor, vice governor, congressman, congresswoman, senador. Nakabalik naman. And then itong panghuli, naging presidente pa. So yung pagbabalik ng mga Marcoses sa Philippine politics, Duterte has nothing to do with it. Even yung pagkakapresidente ni PBBM, hindi to dapat tanawin na iki-credit sa kanila. Sapagkat ang kanyang presidency, matagal na tong inaabangan ng mga Pilipino. Kaya nga yung mga Marcos loyalist eh. 'Di ba? Hindi po bumitaw. Dumami pa nga eh. Oh my God, Amy. era where all forces are somehow united and allied so that you can finally work for the people's good. Senator, I remember one. Well, tama naman yun. 'Di ba? At yun naman po talagang dapat na gawin nila. Alam niyo yung ginagawa kasi ni Senator Amy na nagpapaka-opposition. Hindi ho nakakatulong yan eh. Bakit? Pasensyahan na lang, naunahan siya ng kanyang kapatid ni PBBM. Nung minsang sa isang interview, na sabi niya, mainam nga sa opposition eh. Madali lang ang trabaho ng opposition. Mag-iisip ka lang pupuna ka lang ng pupuna. Wala kang kailangang ayusin. Hindi katulad na pagka ikaw yung bahagi ng administrasyon, pag may napuna ka o may pinuna ka, abay kailangan meron kang solusyon. Yun ang ginagawa naman niya ngayon. Puna lang ng puna, gawaing opposition. 'Di ba? In favor of her fellow pro-China. 'Di ba? Once your brother, the president, told VP Sara that I am your #1 fan. I mean, is the relationship still that warm, so to speak? Well, I've seen Pero hindi to ako natutuwa talaga na natatawa. Kapatid at si VP Sara. I'm asking because I suppose you have come out in public saying that you're very close also to VP Sara. So kamusta na po yung dalawa? Well, nagkita naman kami, civil naman, pero it has to be said that VP Sara is
very bothered and Mhm. confused by the demolition job against her. And my brother um, repeatedly asserts that it's not his doing. Okay. Ayun. So yung panghuli ha, repeatedly assert that is not her doing. Aba, yeah. Parang gusto kong ulitin eh. Teka, saglit ah. Doing. My brother repeatedly asserts that it's not his doing. Okay, ayun. So, paulit-ulit na sinasabi nga po ni PBBM daw na hindi niya gawain. Okay, eto na. Actually, ang basa ko po dito, sana po sana mali ako. Pero ang basa ko po rito ganito. Matapos siyang i-booking ni Maharlika na siya yung nagwawasak sa pangalan ng kanyang kapatid. Hindi niya kasi siguro sukat akalain na chismosa pala si Maharlika. Pag hindi na nakikinabang, pues yung nalalaman niyang baho, pakikinabangan niya ito sa social media for revenues. 'Di ba? Alam nga naman mag-create ng kaaway, automatic na 'yan. Oh, kaya lang nasa Amerika kasi siya eh. So nakikita ko po rito, ito po'y bahagi ng kanyang damage control. And at the same time, sa damage control niyang 'yan, nire-repair niya na yung bad image na na-create niya. Dahil sa hindi magandang aksyon sa katabilan ng bunganga, ayun, 'di ba? O hindi nga niya masabi na na-misquote lang ako ni Maharlika. Ilang araw na 'yan. Oh, 'di ba? Lumilitaw sa sinabi ni Maharlika, siya pa yung nagbigay ng taning eh. Kung kailan ilalabas ang Pulboronic video. Hmm. Akala ko nga si Maharlika, siya raw pala. Again sabi yun ni Maharlika. Pero hanggang ngayon wala pa rin siyang sagot diyan. Hmm. Tanong ko lang, ah, ayun, kapatid, tanong ko lang, nakabayad na kaya si FPRRD kay Amy Duterte? Alam mo, wala nga pong balita dyan eh. Di ba sabi niya, pinautang daw siya nito. Niwala naman tayo na pinautang. O baka naman, alam niyo na, bawal po kasi ang foreign, di ba? Ah, funding para sa kampanya. O kaya naman siguro yung imbis na sabihin galing sa China, nako, mai-impeach talaga agad yan. So ngayon, galing po kay Amy. Pero wala namang balita na nakasingil na ba siya. Alam niyo, excuse na lang naman na yun eh. Oh. Pero rito balikan ko lang to. Nire-repair na lang po niya yung bad image na na-create ng katabilan ng bibig niya. Hindi ko sinasabi na totoo yung pulboronic video na yan. Okay? Hindi ko rin sinasabi na hindi totoo ang claim na yan ni Maharlika. Pero sinasabi ko dito, yung kadaldalan niya, maaring siguro, naisip niya na pag sinabi niya to hindi lalabas. 'Di ba? Kahit naman na totoo o hindi. Ha? Ang narrative po kasi ngayon na ginagawa nitong mga makachina na anti-BBM, anti-government, ay ngayong presidente na si BBM, bumabatak. Okay? Kaya nga may mga disconnect din doon sa kanilang mga claims. Pero ngayon, ang sunog na sunog dito, etong si Amy Marcos. Hindi sumasagot. Yan lang, inaayos niya na lamang ang kanyang imahe. And then at the same time, ha, yung destabilization plot, 'di ba't ibinulgar ng mga retired ng mga generals o mga officials ng armed forces natin, ibinuking no isinumbong si PRRD kay PBBM, 'di ba? So ngayon, natatak sa isipan ng mga tao na booking na sa kampo ng mga Duterte nang gagaling ang destabilization. And then, tinangginip dating Pangulong Duterte yan. Kasi nga naman, di ba, hindi biro yan. Pagka pinadampot kayo dyan, putek, mabigat ang parusa dyan. Pagka aresto mo pa lamang, di ka na makakapag-bail kung rebellion yan. Oh. So, dito naman,
Pagkasabi rito ni Senator Amy kanina na, my brother is repeatedly saying that this is not her own doing. Alam niyo ho, parang ibinabato lang yan nasa hindi dinideny niya ha. She is denying on behalf of PBBM, okay, na si PBBM ay hindi nang DDS-tab, hindi ibig sabihin demolition job. Mga kababayan, kung titignan naman sana nila, kung si PBBM ang demolition job kay VP Sara, anong mahihita nito ni PBBM? Na yung anak nga niya, hindi pa pwedeng tumakbong senador. 29 years old pa lang si Sandro. O, di ba? Marami pang taon na palilipasin para makatakbo. Hmm. Tapos, pabihira, presidente pa. Di ba magpapa-demolition job kay dating Pangulong Duterte? Samantalang grabe na nga. Kay VP Sara, grabe na ang pagtitiis niya sa kapalpakan nito sa Department of Education. Kaya na hindi na napigilan na nagsalita na nung nakaraan, tutukan nyo. Very soft pa yung pagkakasabi. Tutukan nyo yung trabaho ninyo. Kung kayo magsasabi, ganun eh. At magpakita kayo ng resulta sa akin. I-address nyo yung mga problema dyan sa eskwelahan, katulad ng bullying at iba pa. Parang ang sarap bigyan ng warning pagka ganun, di ba? Kaya lang ang bait ng pagsasalita ng presidente. Tapos etong tawag diyan, etong ginagawa pa niya kumbaga nire-repair ni Senator Amy Marcos yung natuklasan ng taong bayan na destabilizer ay nasa kampo ng mga Duterte. 'Di ba? Lalo na nung etong ilang mga vloggers katulad nitong isa, si retired General Macanas ay nakasuhan dahil po sa fake news. Kahit i-disown nila yan certified yun o kumbaga tatak DDS yun tatak Duterte supporter yun na never naman nilang sinita. 'Di ba? Tapos nung nakasuhan na ay nako, Smar Joseph ay Senator Amy Marcos. Alam nyo, nakakalungkot lang talaga rito yung ganitong klase nagiging pag-uugali niya 'di ba? Hindi nakakatulong sa kanyang kapatid. At ang sinasabi naman ng iba, malalim gumalaw si Amy, diskarte lang ito. Alam niyo ho, tigil niyo na yan. Ha? Huwag niyo nang pilitin pang utuin ang inyong mga sarili. Sapagkat actions are louder than words. Oh. Yung pinapaliwanag niya, sinasabi niya, taliwas sa kanyang ginagawa kulang na nga lang, pangunahan niya yung pagrarally na magpabagsak sa kanyang kapatid sa administrasyon 'Di ba? Ay nako, Senator Amy. Alam niyo, may nagsasabi nga na ang magpapabagsak daw po kay PBBM, kapatid. Mukhang paninindigan ni Amy. 'Di ba? I doubt. Mangyayari lamang yung pagpapabagsak kay PBBM sa administrasyon niyang yan kung ang 31.6 million hindi ho magre-react. 'Di ba? Mga kababayan, tama na yung nangyaring pinabayaan natin si ERAP. Tama na yung nangyaring pinabayaan natin si Apo Lakay. But this time, alam nyo na yung nangyari. Yung bahala na ang Lord. Well, tayo bumoto. Defend our vote. 'Di ba dati, protect our votes. Ngayon po, defend our vote. Okay? Defend our votes and fight for our decision. Yan po yung dapat nating gawin. Harapin natin yung mga yan. Huwag nating katakutan. Lalo na, ilan lang naman yung mga yan kapag lumabas ng lansangan. Di ba? Ilan yung nanawagan sang katutak. Nung nagdatingan, Diyos ko, mahabaging langit. Wala man lamang 200 ang nagsidatingan. Sabi ko pa, dapat dumating kayo dyan, maka 1M kayo sa Quezon City Circle o kaya kahit na 500,000 na lang. Doon lumalaon yung oras, kahit na 200,000 na lang. Diyos ko po, yung literal palang 200, hindi man lang nabuo. Diba? Nung oras na ng 2:00 ng hapon, 44 na lang kasama pa vloggers. Nung dumating na yung si Castro,
nagtakasan yung iba. Iilan na lang yung natira. Parang yung natira, yung same numbers of people lang din naman, plus vloggers lang na nakaraan. Oh, 'di ba? Sus Mariosep. Ay nako. Okay, so iwan muna natin ito. Bukas ano na naman kayang maririnig natin dito kay Senator Amy Marcos?